Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to, ngayon po ay araw ng linggo. Huling araw sa buwan ng Agosto. Ngayon po ay August 31, 2025. So kahit linggo kinakailangan nating magtrabaho. Hindi naman kasi tayo anak ng kontraktor. At hindi rin po tayo anak ng mga matataas na opisyales dyan po sa ahensya ng gobyerno katulad po ng Bureau of Customs. So kinakailangan nating magtrabaho para din sa kanila. Para naman makatulong tayo sa kanila, para makapag-aambag tayo sa kanila. Para naman yung mga anak na itong mga hinayupak na mga walang hiyang magdanakaw, mai-flex. Di ba? Para naman na meron sila mai-flex at makabili ng mga bago na namang mamahaling mga bags, mga relo, mga jacket. Tulad ni Basti Duterte, nagpa-Prada. Pero yun yung Prada. Grabe. Magkano yung presyo? Megit 100,000. Ito na ako sa sa suot ni Mayor Vico Soto kahit jag. Yeah? Ayun ang mga tunay na lingkod bayan. Hindi katulad ng mga ng mga magnanakaw diyan kasi kagaya na itong pag-uusapan natin ngayon mga kababayan. Kasi itong si Karen Davila sabi niya, itong kongreso panay ang investigasyon dito sa flood control projects. Ang iniimbestigahan yung mga contractors pero hindi nila iniimbestigahan yung kapwa nila mga mambabatas na involved dito sa sa anomalya sa mga flood control ghost projects pati na sa mga palpak, mga substandard na mga DPWH flood control projects. Ayun ang sabi ni Karen Davila, nagalit tuloy itong si Marcoleta. Nagalit siya, sabi niya tuloy kay Karen Davila, maiksi ang kokote na itong mga ito. Sabi ni Marcoleta. Dahil nga itong si Davila, sabi niya, parang naglolokohan tayong lahat. Pinapagalitan niyo yung DPWH pero yung totoo, the corruption starts with Congress. Kasi nga yung ilang mga mambabatas ay may-ari po ng mga nangongontratang kumpanya. And these construction companies ay nakakakuha ng mga kickbacks. Sabi tuloy ni Marcoleta, napaka-premature naman yan at napaka-reckless naman ng iyong sinasabi, Karen Davila. Kasi unang hearing pa lang ako. Sa totoo naman, nakaisang hearing pa lang naman siya. Alam ba niya kung gaano kalawak ang bultong kinaharap ng ating bansa? Ang problema sa ganyang mga tao, itong mga ito nagsasalita ng hindi nag-iisip. Paano ka mag-iimbestiga nang hindi mo muna ilalatag? Maiksi ang kokote ninyo. May diferensya pa ang mga ulo ninyo. Ayan sabi ni Marcoleta. Buti hindi niya sinabi na may diferensya mga buhok ninyo. Kasi parang duda ako dun sa buhok ni Marcoleta Anyway, nako. Baka magalit na naman yung mga fans ni Marcoleta ng mga didilis. So, nagalit po etong si Marcoleta kasi unang hearing pa lang. So, parang sinasabi ni Marcoleta, mag-abang-abang kayo. Tingnan niyo kung saan pupunta etong investigasyon. Kaya, ganun ang gawin natin mga kababayan. Sige, bigyan natin ng pagkakataon etong si Marcoleta. Bigyan natin ng pagkakataon na talagang patunayan niya na hindi siya bias. Patunayan mo na talagang yung investigasyon ay titirahin mo o pupunteriyahin mo lahat. Tingnan nga namin kung kaya mong punteriyahin etong si Joel Villanueva na kasamahan mo, na kaalyado mo. Sigurado kaalyado mo si Joel Villanueva Kasama kayo dun sa 19 na bumoto para ibasura itong impeachment kay Sara Duterte. So, tingnan nga namin kung kaya mo nga pagpanagutin si Joel Villanueva na ubod ng sinungaling. Bakit ko nasabi nga ubod ng sinungaling itong si Joel Villanueva? Eto po. Nung una, ang sabi niya, wala daw siya kilalang engineer na may kinalaman sa mga ghost projects dyan sa Bulacan. Meron pa nga siyang drama-drama sa Senado. Galit na galit siya eh. Halos mangyak-ngyak siya eh. Sabi niya, itong mga ito. Sabi niya, swear to God, magpapanagutin ko itong mga ito. Sabi ni Joel Villanueva, ni JIL.
Dati, Joel is Lord, mga kababayan. Ngayon, iba na eh. Iba na ang tawag sa, sa JIL. Ang JIL ngayon ay Joel is Liar. O Liar. Kasi ubod na sinungaling, mga kababayan eh. Itong nakikita nyo sa screen. Dito sa kaliwa, si Joel Villanueva. Sa bandang kanan, ayan po si Engineer Henry Alcantara. Na idinideny ni Joel Villanueva, nakakilala niya. Hindi niya raw kilala. Wala nga akong kilalang mga engineer dyan eh. Sabi ni Joel Villanueva. Ito, basahin natin to. Sabi dito, naglalabi po ba ako sa inyo ng kahit isang flood control project? Yung mga salita ni Joel parang talaga inosente. Ha? Parang inosente talaga dating niya eh. Ha? Naglalabi po ba ako sa inyo ng kahit isang flood control project, contractor, etc. in my public service career? Yung sabi niya, August 19, 2025. Merong video na lumalabas. Na kinakausap niya mismo si District Engineer, si Henry Alcantara. Etong Engineer Henry Alcantara, ito yung sinabi ni, ibinulgar ni Ping Lacson na talagang kumita po dyan sa mga ghost projects dyan po sa Bulacan. Ito po, nagpapatalo ng milyon-milyones sa casino. Sinabi yan ni Ping Lacson. Sabi niya, hindi niya raw kilala, pero sabi mismo ng netong District Engineer, sabi niya, kapag po kinakausap ko si Senator, yan. Ay, nilaglag ka mismo nung engineer na sinasabi mo, hindi mo kilala. Joel is liar. JIL. Ano kaya? Magkano pa ba ang kulang natin dyan? So, nag-uusap po itong dalawa. Kaya, napaka sinungaling neto ni Joel Villanueva nang sinasabi niya na wala siyang kilala na engineer ng DPWH na may kinalaman sa ghost projects dyan sa Bulacan. Sa ginanap na Senate Blue Ribbon hearing, matatandaan ang pagtodo depensa ni Senator Joel Villanueva sa kanyang sarili laban sa mga aligasyon na nagugnay sa kanya sa bilyong halaga ng flood control projects ng Department of Public Works and Highways sa Bulacan na kilalang baluarte ng mambabatas. Ang naging tugon noon ni DPWH Secretary Manuel Bonoan, isa pa to si Bonoan, dapat mag-resign ka na, wala kang kwenta. For the record, Your Honor, I don't recall anything that came from you that proposed any flood control project. So magkasabot. Mukhang merong pinagsamahan na itong dalawang kupal na ito. Subalit, sa video nakuha sa pagbubukas ng Bamban Bridge sa Bocaue, Bulacan noong December 8, 2021, mismong sa bibig ni DPWH Bulacan District Engineer Henry Alcantara nanggaling na si Senator Joel mismo ang nag-follow up sa pondong kakailanganin sa proyektong infrastruktura sa kanilang lalawigan. Napag-alaman din na ang kontratista sa 68.84 milyong Bamban Bridge na kinukumpuni ng 3 taon ay ang top-notch Catalyst Builders na kabilang sa 15 na contractors na tinutukoy ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na kumorner sa malalaking flood control projects. Ito mga kababayan, pakita ko sa inyo yung video. Sa gitna ng flood control scandal, isa na namang video ang lumutang sa tila ugnayan ni Senador Joel Villanueva at controversial District Engineer Henry Alcantara. Yan ang agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante. Ayan po si District Engineer Henry Alcantara. Ayan, kita-kita naman natin sa background, test naman. Ayan po yung mga panahon na hindi pa ata siya senator. Engineer. Yan ang throwback video ng talumpati ni Nooy DPWH Bulacan First District Engineer Henry Alcantara sa inaugurasyon ng pagsasaayos ng Bambang Bridge sa Bocaue, Bulacan at ng bagong Ayan Joel Villanueva. Nandun din si Engineer Alcantara. Sasabihin niya wala siyang kilala. Ganyan ba ang anak ng pastor? Actually, kinikilala na ata siyang pastor ng miyembro ng kanilang sekta. Ganyan ba ang dapat na inaasta ninyo? Magsinungaling? Yan tinuturo nyo sa inyong mga miyembro ay huwag magsinungaling. Dahil pupunta kayo sa impyerno kapag kayo nagsinungaling. So handa ka na ba pumunta sa impyerno? JIL?
Joel is liar? Ha? Ayan, kasama mo si si Henry Alcantara. o the ViewDeck. Oh, Dito, ikinuwento ni Engineer Alcantara ang pangungulit sa kanya ni Senador Joel Villanueva para sa kakailanganing budget upang maayos ang tulay at maitayo ang ViewDeck sa tabi nito. ikaw pa nangungulit pala. Pero ikaw ang nangungulit, magkano pa ba yung budget dyan? Gawin na natin yung project na yan. Alam nyo kasi mga kababayan, the more projects, the more kickbacks. Kapag may proyekto, syempre, may choppy. Kapag may proyekto, merong SOP. Kapag merong project, merong for the boys. Kaya, anong mungulit siya? Magkano ba kailangan natin dyan? Ha? Pag po kinakausap ko si Sen, ano ba yun, magkano pa kulang natin dyan? Kasi talaga po kinukulit siya. Anyway, eto na po tayo ngayon. Isang matatag na proyekto na inilaan ang ating buting senador at ang kanyang pamilya. Sa report ng Philippine News Agency, kabuang 68.84 million pesos ang nilaang budget para sa nasabing proyekto na sinimulan noong 2019. Ayon kay Alcantara, ang Top Notch Construction ang gumawa ng proyekto. Isa ang top notch sa 15 kontratista na pinangalanan ni Pangulong Bongbong Marcos na nakakuha umano ng pinakamalaking budget sa flood control projects. Una nang dumistansya si Villanueva sa issue ng maanumalyang flood control. Wala ka palang kilala. Kasama mo si Joel Villanueva. Senator. Sabi mo wala kang kilala. Kasama mo si si Alcantara. Sinungaling ka. Napakasinungaling mo control projects na nadiskubre sa Bulacan. Okay, so yan mga kababayan. Katunayan na etong si Joel Villanueva hindi nagsasabi ng totoo. Kaya Senator Marcoleta, sige nga, pakita mo na hindi ka bias. Para naman hindi ka mapaya kay Karen Davila. Kasi sige, makikinig kami sa'yo. Sinabi mo, nagsisimula ka pa lang. Sige. In fairness sa'yo, Senator Marcoleta, pagbibigyan ka namin, hihintayin namin at abangan namin, panonoorin namin, susubaybayan namin kung anong klaseng investigasyon ang gagawin mo. Baka naman banatan mo lang ng banatan yung mga mga kalaban nyo sa politika, pero yung kaalyado ninyo hindi nyo babanatan. Tama ang sinabi ni Karen Davila kapag ganun. So Karen Davila, medyo naintindihan ko si Karen Davila Kasi unang-una, karapatan ni Karen Davila magsalita dahil siya ay taxpayer. Marcoleta, ang gawin mo na lang, pakita mo na hindi ka bias. Pero yung pagsabihan mo na maiksi ang kokote, nagsasalita kami dahil kami po ay taxpayer. Karapatan naming magsalita, Marcoleta. Kaya huwag ka magagalit sa amin. Unang-una, ikaw, swelduhan ka namin Alam mo ba ang sweldo mo, Marcoleta, nang saan ang gagaling? Sa kaba ng bayan. Kaya huwag ka masyadong masaktan. Huwag ka masyadong balat sibuyas. Kasi swelduhan ka ng bayan. Ang sweldo mo galing sa amin, Marcoleta. Kaya karapatan ni Karen Davila magsalita, karapatan naming magsalita, karapatan naming maglahad ng aming mga opinyon sa mga dapat mangyari dito sa ating bansa. Kaya huwag ka masyadong mag-react, Marcoleta. Sa bunutan kita dyan. Sumo. Pag nakita ka, sa bunutan kita dyan Huwag ka masyadong kung ikaw ay nasaktan, relax ka lang. Meron kaming karapatan na magsalita kasi po kami ay taxpayers. Swelduhan namin kayo. Hindi ka naman directly sinabihan Nasabi lang ni Karen Davila, imbestigahan nyo rin yung inyong mga kasamahan. Huwag lang yung DPWH. Kasama talaga ang DPWH. Kasama talaga yan. Pero yung inyong mga kontraktor na congressman at yung mga kumikita, kahit hindi kontraktor, kumikita sa mga flood control projects, katulad ng isa dyan sa inyo na nabanggit kanina, at yung nag-insert ng budget, yung magkano yun? 145 billion pesos. Sabi nga ni Ping Lacson, meron daw siyang 25% doon. Grabe mga kababayan, 35 billion yun
kung totoo yung sinasabi ni Ping Lacson na kinita nung nag-insert ng budget. Sino ba yon? Sino ba ang pumunta niyan sa BICAM? 2 beses. First time in history na may pumuntang Senate President diyan sa isang BICAM conference meetings na yan. So, imbestigahan mo etong si Chis Escudero at etong si Joel Villanueva. Kung talagang ikaw ay hindi bias, Marcoleta, yun lang ang gusto naming sabihin sa inyo. Yun lang ang gusto sabihin ni Karen Davila. Diba? Sige, pagbigyan ka namin. Abangan namin yan. Tingnan namin kung saan pupunta yung iyong investigasyon. Kapag nakita namin na medyo teka, pinagtatanggol mo yung mga kampi mo, huwag kang iiyak kapag ikaw ay aming binanatan at sinita. Kasi kung hindi, sasabunutan ka namin. Mag-iingat ka. So, ay lamang po muna mga kababayan. Abangan natin ang susunod na magiging hearing po ng Blue Ribbon Committee tungkol dito sa flood control projects. At bantayan natin si Marcoleta kung ito ba ay hindi magiging bias o magiging bias sa kanyang investigasyon. So, ilan po muna mga kababayan. Tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila. Tawid sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.